Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Sige po, magandang umaga po sa inyong lahat at ngayong umaga bago po natin harapin ang buong maghapon, ayano natin kahit maiksi lang ho ay mapaalalahanan po tayo ng aral ng Diyos para sa buong maghapon ng ating pamumuhay ay ito ang gumabay sa atin sa buong maghapon. Ngayong umaga may babasahin lamang po ako sa inyong isang bahagi ng banal na kasulatan. Ito po ay galing sa Kawikaan, Kabanatang 27, talatang 1. Ang sabi po dito, huwag ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat hindi mo alam ang mangyayari. Sabi po dito sa nababaw na Tagalog. Ngayon pong araw, bago natin magharapin ang buong maghapon, naway ito ay magpaalala sa atin na dahil ang buhay natin ay hindi natin hawak, ay mahalaga na ang lahat-lahat sa buhay natin ay na isusurrender ho natin, na isusuko natin sa Panginoong Diyos na ating Ama sa langit, sapagkat sabi nga po ng ating kababasa lamang ay sa buhay na ito ay may mga bagay na hindi ho natin hawak. Kaya ang paalala ho sa atin, huwag ipaghambog ang araw ng bukas. Kaya ang ibig lamang sabihin nito, tayong mga tao may mga hindi alam. Tayong mga tao may mga bagay na di po hawak, hindi po kontrolado, wala po sa ating kapangyarihan. Kaya ang paalalang ito ay magsilbi sana sa atin na gabay para lalo nating kilalanin na mayroong isang soberanong Diyos na makapangyarihan sa lahat, at kung anuman ang ating mga plano maging sa araw na ito, anuman ang ating mga gustong gawin, dapat ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, ang mga pangyayari po dito sa ibabaw ng lupa ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon pong unang araw ng buwan ng Abril, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga bagay na pwedeng mangyari kahit ayaw nating mangyari. At kahit may mga bagay din naman na gusto nating mangyari, pero pwedeng hindi mangyari. Ibig sabihin nito, may isang soberanong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga po, dahil hindi natin hawak ang ating bukas, ang paalala po ng banal na kasulatan ay huwag ipaghambog ng tao ang bukas. Yun bang parang kung makaplano tayo, okay lang naman nagplano tayo eh. Okay lang naman na mayroon tayo mga lugar na gustong puntahan, mayroon mga gustong gawin, pero nakakalimutan kasi minsan ng tao na hindi nga natin hawak ang ating bukas. May mga bagay na hindi tiyak sa buhay na ito. There are several uncertainties in life. Or uncertainties of life. May mga bagay na hindi ho tiyak. May mga bagay na hindi natin mapanghahawakan. Unang-una dito sa kababasa ko lamang sa Kawikaan 27, talatang 1, ang una nating hindi hawak mismo ang bukas. Bagaman meron ang tao na tinatawag na mga matatayog na mga plano, maraming mga plano, mga balak na gustong gawin, pero sinasabi din po sa Kawikaan Kabanatang 16, talatang 1, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak o pagpaplano. Pero ang pagpapatupad ng mga ito ay ang Diyos pa rin po ang may final say. Ibig po sabihin nito, kaya ang tao po di dapat nagyayabang. Dahil sa buhay na ito, may mga bagay na hindi po tayo nakakatiyak at mga bagay na hindi tayo makakatiyak. Akala lang natin yun kasi minsan ng tao may kayabangan din na kung maraming pera, kung may mga naka-set up ng mga
mga plano sa buhay, akala niya ang lahat ng yun ay mapangyayari sa kanyang kagustuhan lamang. Pero ating nakakalimutan na may isang soberanong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay sa buhay na ito. Una po na hindi natin kontrolado at di dapat ipinagyayabang ang ating future. Magandang magplano para sa kinabukasan, pero hindi natin hawak ang bukas. Kaya nga, dahil hindi natin hawak ang bukas, hindi natin alam ang mga mangyayari, wag nating pangungunahan ng Diyos. Lalo po ngayong unang araw ng buwan ng Abril, ng taong kasalukuyan, marami tayong mapapanood dyan sa social media, sa YouTube, kung saan paman, na nagdudulot ng takot sa tao. Yung bang may mga taong sinasamantala ang mga mangyayari daw, at pinapalala ito, pinapabigat ito, at dinudulutan ng takot ang mga tao. Pero sino bang makapagsasabi na yun nga ang eksaktong mangyayari? Kahit pa sabihin ng mga scientist na ito ang mangyayari, magkakaroon ng eclipse, o ano naman. Pero mayroong isang soberanong Diyos na may hawak talaga ng lahat ng bagay. Kaya nga, dapat ang tao hindi nagyayabang, hindi nagmamataas, walang kahambugan sa buhay. Kasi kahit naman napakarami mong pera, napakayaman mo, pag iniba ng Diyos ang ikot ng mundo, wala hong magagawa ang tao. Kaya yan ang unang isang bagay na hindi mapanghahawakan. Ang bukas. Pangalawa, ang buhay. May isang bagay na hindi natin hawak mismo, ang buhay natin. Kaya dahil hindi natin hawak ang ating buhay, dapat habang buhay pa tayo, ang buhay natin ay isinusuko sa Diyos. Ipinagagamit sa Diyos, ipinaglilingkod sa ating kapwa, sapagkat ang paglilingkod sa kapwa, lalo na sa ating pamilya, ay kaparaanan para ang Diyos ay malugod sa isang tao. Kaya sabi nga po ng Santiago Kabanatang 4, talatang 14, ano ang buhay natin para lamang itong aso, para lamang usok, na sandaling lamang lumilitaw, pagdakay nawawala. Minsan may mga tao kasing nagsasabi na, sa ganitong taon pupunta kami sa ganoon, sa ganitong taon gagawin namin ito, at napakarami pang mga sinasabi na gagawin, na para bagang nakakatiyak ang tao na bukas buhay pa siya. Kaya ngayong araw dapat magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos kasi nagising pa tayo. Ibig sabihin, isang panibagong araw sa buhay natin na ating magagamit ng tama ang ating buhay. Kaya may mga bagay na hindi tayo tiyak at hindi makakatiyak. Una, ang ating mismong bukas. Ilagay natin sa Panginoong Diyos ang ating kinabukasan habang tayo nagsisikap, habang tayo nagtatrabaho, habang ginagawa natin ang mga bagay sa buhay natin. Pero wag nating kalilimutan, hawak ng Diyos ang ating bukas. Wag tayong nagpapahula kung kani-kanino. Katunayan, kasalanan sa Diyos ang pagpapahula. Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng eksaktong mangyayari sa atin. Lalo na ang buhay natin na hindi natin talaga hawak. Kaya dahil ang buhay hindi natin hawak, hayaan natin na ang buhay na ito ay mailagay natin sa pangangalaga ng Diyos. Ang ating pangangalaga sa sarili nating buhay at ang pangangalaga natin sa mga mahal natin sa buhay, kahit pagaano tayo kalalim na magmalasakit sa ating kapwa, sa ating pamilya, ganun paman, hindi po yun permanente. Hindi natin yun hawak. Isang araw, yun ay mawawala sa ating mga pangangalaga. Kaya nga, dahil hindi natin hawak ang buhay, mahalaga na ang buhay na ito ay atin pong ipinasasakop sa Diyos, ating ipinagagamit sa Diyos, upang mawala man ang ating buhay dahil hindi natin ito hawak, ayos lang kasi nagamit natin ng tama ang buhay na ipinahiram ng Diyos. Okay po? Kaya wag tayong nagsasabi ng patapos. Dapat ang mga taong kumikilala sa Panginoon, dapat ang lagi nating sinasabi, kung loloobin ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos, pupunta ako sa ibang bansa. Kung loloobin ng Diyos, pupunta ako sa ganitong lugar. Kung loloobin ng Diyos, gagawin kong mga ganito. Dapat ganoon. Hindi yung parang ikaw yung may hawak ng buhay.
Ano po, yan ang nakakalimutan kasi minsan ng tao na akala natin, hawak natin ang buhay. Tandaan natin sa anumang sandali, pwede tayong bawian ng buhay. At kapag binawi ng Diyos ang hiram nating buhay, paano na lang kung yung mga taon ng buhay natin dito sa lupa ay hindi natin na ipagamit ng tama ang ating buhay. Kaya tatandaan po natin yan, mga mahal ko mga tagapakinig sa mga oras na ito. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido, kay Sir Luis R. San Jose Jr. at kay Sister Rina Bermos Celeste. So, mahalaga na maipaalala sa atin ito ngayong araw. Sa pagharap natin ng unang araw sa buwan ng Abril, sa taong kasalukuyan, anuman ang ating mga napapanood na nagdudulot ng katatakutan, anuman ang mga balita, masasamang balita, na nagdudulot sa atin ng anumang pangamba, wag ho tayong matakot. Dahil yung mga taong nagsasabi ng ganyan, ay sila mismo, sila mismo hindi nila hawak ang buhay nila. Sila mismo na nagbabalita, sila mismo na nagva-vlog para kumita ng pera at ginagamit ang social media para magdulot ng katatakutan sa buhay ng mga tao, ng mga Pilipino. Wag ho tayo magsabi ng ganyan. Kasi ang Diyos lamang ho ang may control ng lahat ng bagay. Ang dapat nating gawin, dahil may mga bagay na hindi tiyak sa buhay na ito, unang-una ang ating bukas, pangalawa ang ating buhay, ay mahalaga na ang ating buhay ay ating pinaglilingkod sa ating kapwa sapagkat yun talaga ang nais ng Panginoong Diyos. Yung magamit ba natin ng tama ang buhay natin? Na yung mga bagay na itiniwala niya sa atin, like resources, mga bagay na mayroon tayo, yan ay isang oportunidad na dahil hindi natin hawak ang bukas, gamitin natin ng tama ang ating buhay. At kung may mga plano man tayo, dapat ito ay isinasa ilalim natin sa kalooban ng Diyos. Kung may mga plano man tayo, kailangan na kinukonsulta natin ang Diyos. Isinasangkot natin ang Diyos sa ating buhay. Magandang umaga po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. So mga mahal kong mga tagapakinig, sana itong maikling paalala ngayong umaga, ilang minutong paalala sa atin, ay harapin natin ang buong buwan ng Abril. Na hindi tayo, kumbaga, hindi natin ginagawa ang mga bagay sa sarili lamang. Sabi po ng Biblia, sabi po ng banal na kasulatan sa Kawikaan, Kabanatang 16, talatang 3, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga gagawin at ikay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga layunin. Dahil sa araw na ito, pinaalalahanan tayo na huwag tayong nagmamataas, huwag tayong nagmamayabang, o huwag nating ipinagmamayabang ang bukas sapagkat hindi natin alam ang mga mangyayari. Huwag tayong nagpapaniwala dyan sa mga nagva-vlog na kung ano-anong mga pinagsasabi at nagdudulot lamang ng takot na para bagang alam na alam nila. Umiimbento lang naman ng content para lamang kumita. Kung gusto nyong malaman ang ating bukas, mga kaibigan, mga mahal naming tagapakinig, alamin natin ang nasusulat na mga aral ng Diyos, batas ng Diyos, dito natin matutuklasan kung ano talaga ang mga plano ng Diyos sa ating mga tao. Hanggang dito na lamang at sana'y kinapulutan natin ito ng aral na sa pagharap natin sa buong maghapon sa unang araw ng Abril sa kasalukuyang taon, at sa pagharap natin ng buong buwan ng Abril, ay maalala natin may Diyos na soberano na may kontrol ng buhay. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat na sa araw na ito kami ay napaalalahanan na bilang tao may mga bagay na wala po sa aming kontrol. Tulungan po ninyo kaming magpakumbaba sa iyo. Nakilalanin po namin na mayroong isang makapangyarihang Diyos sa lahat. Ikaw po yun, Panginoon, na may kontrol ng bukas namin, may kontrol ng buhay namin. Tulungan po ninyo kami na sa araw na ito at sa pagharap namin ng buong buwan ng Abril, inilalagay namin sa iyong pangangalaga
ang mga bagay na wala sa aming kontrol. Pangalagaan niyo po kami, ang aming pamilya, ang aming kabuhayan, ang aming kalusugan. Marami pong salamat. Pagpalaan niyong lahat ng nakinig ngayon at nanood. At salamat din, Panginoon, sa estasyong ito. Pagpalaan niyo po ang DWLV 91.9 FM. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Minamahal naming mga kapatid, sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga, ako po si Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News na ihahatid ni Sir June Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino ka mang kaibigan, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, mayamang ka man ang mahirap, mataas ang pinag-aralan ng mamang, malaya o na sa bilangguan, ang awit na ito ay iyong pakinggan, iyong pag-isipan, at iyong paghandaan. Masdan mo ang mundo at pagnilay-nilayan mo, digmaan ay sumisiklat, himagsikan ay lagana. At sa ibang panig naman na walang kaguluhan, tao'y nagpapasasa sa makamundong gawa. Mundo'y lumalala, maliwanag na tanda ng huling pag-uukom na kanyang winika.